Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa iyo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. Ngayon sa part 9, pag-uusapan naman natin ang chapter 2 or ang definition of terms. Sa makikita ninyo ngayon, ganito karami yung pages na kailangan nating kabisaduhin. So ano nga ba yung mga paraan na ginawa ko para ma-familiarize ko yung mga terms na nakasulat sa RNPCP? Unang way na ginawa ko, of course, ay ang magdasal, no? Kasi sa dami ba naman ng kakabisaduhin, mga tables, paragraphs, at pati yung mga sections na nabanggit sa RNPCP. Pangalawa, ito yung pangmalakasang technique na ginawa ko during my review days. Ito yung paggawa ko ng Google Forms. So ano nga ba ang Google Forms sa mga hindi nakakaalam? Ang Google Forms ay isang web-based na survey administration software. Ginagamit ito para sa pangongolekta ng data, information at sa pag-research sa pamamagitan ng survey. At sa mga hindi nakakaalam, ang Google Forms po ay libre as long as meron ka pong Google account. That way, hindi na natin magagamit yung mga nakasanayan nating way sa pagre-review. Isa na dito is yung paggamit natin ng flashcards or paggawa natin ng flashcards. Kasi dito sa Google Forms, very convenient siya kasi anytime, anywhere, as long as meron kang data or wifi, mabubuksan mo siya. Sa video natin ngayon ay ituturo ko kung paano gumawa ng Google Form at paano ito gamitin. Good for those sa mga nakakaalam na kung paano gamitin ang Google Forms. Okay, una ay i-search mo yung Google. And then dito sa may upper right, yung may profile picture, kapag hindi ka pa naka-sign in, i-sign in mo yung Google account mo. Then pindutin mo po itong nasa katabi niya. And then hanapin mo po yung Drive or Google Drive mo. Then pag nasa Google Drive ka na, right-click mo po at pindutin yung New Folder. Para dito natin ilagay lahat ng files na kakailanganin natin for our review. At isa na nga doon yung paggawa natin ng Google Forms. Then rename mo po. Pwede nating lagyan Master Plumber. And then create. Then open mo po yung nagawa mo pong folder. Dito sa may upper left, pindutin mo po yung plus new. Then ituro mo dito sa may Google Forms. And then may lalabas po dyan at pindutin mo po yung blank quiz. Ayan, pagkapindot mo po nun ay mapupunta ka sa Google Forms na gagawin mo. Dito rename lang natin. Then lagay na natin yung chapter 2 exam. Then, pwede mo po itong i-highlight and then i-click mo po dito sa may upper left para mapalitan po yung title ng Google Form mo. Then, after that, pwede mo nang simulan yung paggawa ng question. So, for example, then mamili ka dito sa may kanan niya kung anong type of question ang meron. Pwedeng short answer or in a paragraph form yung magiging sagot. Sa case ko, pinili ko yung multiple choice kasi ako yung maglalagay-lagay dito ng mga choices. For example, and alam ko na ang magiging sagot dito ay air brake. Click ko lang yung answer key. And then, pwedeng lagyan mo ng points dito, no? So,
1 point sa isang question, and then i-click mo po yung air brake. And then, click done. Ayan, so pag may nakita kang check dyan, meaning to say yan yung answer sa question na to. And para itong question na to ay required na sagutan, so i-click mo po itong required. At mas okay na pag inulit mong sagutan tong question na to, yung choices ay palipat-lipat. So, ang gawin mo po ay i-click mo yung shuffle option order. Then, pag gusto mo pang magdagdag ng questions, pindutin mo lang itong may plus dito, yung add question. Then, kung gusto mo na may figure yung question na gagawin mo, pwede mong i-click itong button na to. Pwede kang mag-upload kung may sarili kang figure na ilalagay. Pwede rin dito sa may Google Images. And then search mo lang dito kung anong klaseng figure yung ilalagay mo. So in my case, meron na akong figure, no? So example, this one. And in my case, mas gusto ko pa rin na multiple choice yung type of question. So, lagyan natin dito ng points. So, 1 point and then pipe wrench para ito yung magiging sagot niya. And then, click done. Of course, huwag kalimutan na required and then paki-shuffle yung choices para every time na bubuksan mo yung Google Forms mo, mag-iiba yung sequence nung choices. For example lang, ay natapos mo na lahat na gawa ng questions, punta ka dito sa settings. And then, click mo yung release grades immediately after each submission. Ito dapat naka-able to. So, okay na to, yung tatlo. Then, dito naman sa my presentation, pwede nyong pindutin itong shuffle question order para anytime na bubuksan mo yung Google Forms, yung mga questions na nagawa mo ay magkaka-shuffle naman para hindi pa ulit-ulit na kung sino yung number 1, number 2, and so on and so forth. Kapag nakalagay na ganito, all changes saved in Drive, meaning pati yung binago mo or kakabago mo lang ay okay na or na-save na siya. So pag ganyan, i-click mo lang yung X dito sa taas or exit mo lang, all set, and then pwede mo na tong isend sa sarili mong FB, yung link. So click mo lang to, and then share. Pindutin mo po yung may copy responder link. Pag ganyan, pwede mo nang i-send, let's say, sa kakilala mo or sa, yun nga, sa sarili mo para anytime, anywhere, pwede mo siyang mabuksan at of course, makapag-take ka ng exam na ginawa mo. Okay, dahil sa tinapos mo po yung video natin ngayon or yung video tutorial ng paggawa ng Google Forms, meron po akong bonus para sa'yo. Sa makikita nyo po ngayon, ito yung ginawa kong Google site na mabilisan during my review days. And sa personal Google site ko po, dito ko po nilagay yung ginawa kong Google Forms para sa Chapter 2. So pindutin mo lang po itong plumbing and then puntahan mo lang po yung sa plumbing code. And then dito sa may Google Forms test, pindutin mo lang po itong Chapter 2, Definition of Terms. Mapupunta ka po mismo dito sa may Google Forms. At yung Google Form po na to na ginawa ko, ito po ay libre lamang. At sana sa form na to ay makatulong sa inyo na makabisado or ma-familiarize man lang yung mga definition of terms ng RNPCP. Anytime, anywhere, pwede nyo po itong buksan. Okay? Ang gawin mo lang po ay i-comment yung email mo at bibigyan kita ng link dito sa personal Google site na ginawa ko. At sa huling part po nito ay nandun yung feedback or comment section. Tao lang po ako, nagkakamali din. Baka lang po may mga questions dito na mali ang nalagyan ko ng check o di kaya may mga maling spelling. So yung mga ganong error, pwede nyo pong i-comment dun sa last portion po ng Google form na to. In order for me na i-update yung form na to para sa susunod na bubuksan mo ulit siya, mababago na yung mga error na na-encounter mo.
Okay? So again po, ito po ay libre lamang. So paki-comment na lang po sa baba yung email mo at personal ko pong i-email yung personal Google site ko po. And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.